If I could only write one thing about this enticing nation, it would be this. Do not linger there for too long. Bali itong quote nga na narinig nyo ay nagmula kay Lewis Arnott in chapter 1132. Simula nga nang lumabas itong quote na to ay naging usap-usapan na nga ito sa buong One Piece community. Kinokonekta nga ito sa possible daw na pagkakaroon ng time dilation sa loob ng Elbaf. Or in simple terms ay mas mabagal daw yung oras kapag nasa loob ng Elbaf ang isang tao compare kung nasa labas ito ng Elbaf. Bali dahil nga sa ilang chapters na ang lumilipas simula ng revelation na to in chapter 1132, sa tingin ko nga nasapat na yung mga clue sa mga nagdaang chapters para pag-usapan na itong topic na to. At yes, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Bibigyan ko nga kayo ng dalawang pagpipilian sa senaryo na to. Isang senaryo na totoo ngang merong time dilation sa Elbaf at isang senaryo na hindi totoo itong time dilation na to. Kayo nga ang bahalang magdesisyon sa huli kung ano ang paniniwalaan nyo base sa mga ebidensya na ibabato ko para sa dalawang senaryo na to. So kung malinaw na game, umpisahan na natin itong topic na to. Ang una nga nating clue sa idea na mabagal talaga ang oras sa loob ng Elbaf at mabilis naman sa labas neto sa pamamagitan ng appearance. Kung matatandaan nyo sa latest chapter ng manga ipinakita nga itong naging buhay ni King Herald 109 years ago nga, kung saan 45 years old pa lang itong si King Herald ipinakita nga itong appearance niya. Mukha nga siyang teenager sa mga panahon na to. Later on nga 70 years ago, kung saan 84 years old na itong si King Herald, kapansin-pansin nga kung gaano kalaki ang tinanda ng mukha niya. Kung titignan nga natin base sa mga giants na kilala natin, over 100 years old na nga ang mga ito. Ultimo itong mismong anak nga niya na si Harudin na 81 years old na ngayon, mukha pang mas bata kesa sa kanya. Kaya naman yung fact nga na si King Herald 84 years old lang nung time na to at mukha pa siyang mas matanda kesa sa mga karakter na to, mapapatanong nga tayo kung bakit. Ito kaya ang resulta sa lagi niyang pagta-travel outside Elbaf? Dahil nalaman nga natin sa naging flashback niya na usually nga siyang nasa labas ng Elbaf. Lagi nga siyang naglalayag para i-explore ang iba't ibang lugar. Ito kaya ang rason sa mabilis na pagtanda ni King Herald? Mas bata kaya yung mukha niya kung nag-stay lang siya sa Elbaf? Anyway, ang sumunod naman nating ebidensya itong nabanggit ni Imu in chapter 1149 na currently daw nasa Sea of Flames na ang Merijoa dahil under attack nga daw sila ngayon. So ang huling scene nga na nakita natin itong Merijoa during Egghead Island arc, kung saan sinugod ito ni Kuma at inatake. Sa point nga na to kakatapos lang ring atakihin ng Revolutionary Army ang Merijoa. At dahil nga as stated sa naging paglalakbay nila Luffy mula Egghead Island papunta sa Elbaf na ilang araw lang daw ang nakakalipas, mahirap ngang isipin na may aatake sa Merijoa ng ganito kalala base sa description ni Imu sa saglit lang na panahon. Nasabi ko ngang malala itong sitwasyon ngayon ng Merijoa dahil ipinakita ngang kinakailangan pa itong kakambal ni Shanks na pabalikin sa Merijoa para lang dumepensa. At nakita naman natin na parang desperado na yung tono ni Imu na bilisan daw ng mga Holy Knights itong misyon nila dahil kailangan nga daw nila ng extrang reinforcement. In short para sa akin possible itong sinasabi ni Imu na malala talaga ang sitwasyon ng Merijoa kung mahabang oras lang ang pinag-uusapan natin. Pero kung ilang araw nga lang ito
Pero I doubt na possible ito. Kumbaga isipin nyo, sa loob ng 2 o 3 araw ganito na kalala yung sitwasyon sa Merijoa. Wala man lang bang dumipensa dito kaya naging ganito yung sitwasyon nila? Anyway, ang huling ebidensya nga natin itong kakabanggit lang ni Scupper Gaban in chapter 1152 na 3 years na daw yung huli nilang pagkikita ni Shanks simula nung mabuwag ang Roger Pirates, which is kinorek nga agad ito ni Shanks at sinabing 10 years na daw talaga simula nung mamatay yung captain nila. Hindi kaya para kay Gaban 3 taon pa lang ang lumilipas dahil nasa Elbaf siya, where in reality 10 taon naman na talaga ang lumilipas sa labas ng Elbaf? Ang una nga nating clue sa idea na walang katotohanan na mabagal ang oras sa loob ng Elbaf gaya sa una nating ebidensya kanina sa pamamagitan din ng appearance. Kung yung example nga natin kanina si King Herald ngayon naman ito ng si Scupper Gaban. Alam naman nating lahat kung kailan exactly na disband ang Roger Pirates. Approximately 25 years ago nga ito nangyari. At kailan ba ipinanganak si Colon? Diba 20 years ago lang? Nung ipakita nga yung panel ng itsura ni Gaban kitang kita nga na ang laki ng itinanda niya sa moment na to. Gayong 5 years lang naman ang pagitan neto. Kung totoo ngang mabagal ang oras sa Elbaf diba dapat na mas batang appearance pa ni Gaban ang makikita natin at hindi itong ganitong itsura na matanda na siya? Yes, alam ko na ang pwedeng counter argument dito dahil sa sinasabi na hindi naman daw nag-i-stay ng matagal sa Elbaf si Gaban at pabalik-balik lang siya dito. Pero ang best example nga sa argument na to sila Brogy at Dory. During Little Garden arc nga sinasabing 100 years na daw na naglalaban itong dalawa na to sa Little Garden. So kung talagang ang normal lang yung galaw ng oras sa labas ng Elbaf at mas mabagal sa loob neto bakit hindi natin nakitaan ng katandaan itong sila Brogy at Dory? Gayong wala naman sila sa Elbaf sa loob ng 100 taon. Kung tutuusin mas mukha pang ang matanda itong si King Herald kesa sa dalawang to, diba? Ang sumunod nga nating ebidensya na hindi naman talaga mabagal ang oras sa Elbaf at normal lang talaga ito itong patungkol sa timeline. Kung totoo ngang 3 times slower yung oras sa Elbaf base sa lifespan ng mga giants ang ibig sabihin nga neto yung nangyaring Void Century halos 300 years ago lang para sa Elbaf, which is alam naman natin na currently 408 years old na itong si Harul, meaning dapat na may idea si Harul patungkol sa nangyari sa Void Century, kaya naman imposible ngang mabagal ang oras sa Elbaf. At lastly kung totoo ngang mabagal yung oras sa Elbaf magkakaroon nga ito ng maraming implications sa kwento para kay Oda dahil maraming ang flashback ang masasagasaan ng posibilidad na to, gaya na lang ng flashback ni Big Mom at Mother Carmel, same as sa flashback nila Brogy at Dory. So ngayong narinig nyo na nga yung dalawang side ng senaryo sa kung totoo ba o hindi na mabagal ang oras sa Elbaf, tatanungin ko nga kayo ngayon kung ano ang paniniwalaan nyo. Agree ba kayo na mabagal talaga ang oras sa Elbaf compare sa ibang lugar o hindi kayo sang-ayon patungkol dito? Kung may thoughts o sagot nga kayo wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Balik kung inaakala nyo na tapos na yung topic natin patungkol sa time dilation na to ng Elbaf nagkakamali kayo dahil magkakaroon nga ng part 2 itong video natin na to at doon naman natin tatalakayin kung ano yung take ko patungkol sa usapin na to, kaya naman abangan nyo nga yung susunod na video natin. So yun lang, peace!